Hello, magandang araw at magandang gabi sa inyong lahat. Andito na naman po tayo sa site namin. Yan po yan. So 3 weeks kaming hindi nakapunta dito kasi nagbakasyon kami. Ito, mahaba na yung damo niya, pero I think pinutol ng kapitbahay namin. Kasi normally pag 3 weeks kami nawawala, siguro mga lampas tuhod na yung damo niya yan. Pero ngayon ang baba naman siya, so I'm sure na yung kapitbahay namin pinutol yung yung damo. Pero this part hindi masyado, siguro 2 weeks ago. So ito, naiwan namin na medyo may kalat kami na konti. It's not too bad. Ay, nadala ng hangin to. Wala yun dito kapatong yun doon malapit sa fireplace. Mag-apoy tayo mamaya. So ito, 3 weeks na nawala, may tumubong kabote, pero overall hindi naman, it's not too bad. So puputol lang Honda mo, momower ko lang. Ang tibay nung gazebo namin, Gazelle ang pangalan niya. So hanggang ngayon nakatayo pa rin siya kahit dumaan yung bagyo. Okay, so ang dumi ng dahil mga sapot-sapot to. Yan, dahil nagtubuan ng mga damo. So ito, at least malulusog pa rin yung yung mga bulaklak na misis. Mga 6 years na kami dito. Excuse me. Ang dami, puro sapot to. Puro sapot siya. Okay, well, still not too bad. Ito-torch ko na lang. Ito dati, gubat na gubat dati to. Talagang nilandscape namin to. Malaking ginastos namin dito, sayang hirap. Pero ngayon, malaki na siya. Hanggang doon yan. May backyard kami. Kasama na yung shed / bunkhouse. Kasi ito na yung palamin to. Hindi ko na naitabi itong mga upuan sa itong itong camp kitchen foldable. Tara, pasok tayo sa loob. Ito nga pala sa mga interesado, lahat ng nakikita nyo dito, kung gusto nyo, offer lang kayo. Ito yung outdoor kitchen namin, or outside kitchen. Ayan, buksan natin, saglit lang. Ayan, hasing-hasi na. Okay, so walang daga, good, wala nakapasok. May mga trap akong iniwanan sa labas although hindi naman siya basta napapasok, pero buti nga sigurado. Madumi pa rin, that's fine. Konting linis-linis lang yan. May hot and cold water, tapos yung sink water niya diretso siya sa galon. Alright, itong view from inside the RV. Okay, dito ngayon tayo sa loob. Meron ditong walk-in closet or pantry na medyo napupuno na rin, pero it's not too bad. Meron 2 bunk beds with privacy curtain. So double siya, double ang size niya, pandalawahan or 3 maliit na bata, pero 2 adults kasya siya dito. Pareho siya may bintana, may storage sa ilalim. Okay, ito yung privacy curtain. Ikutin na siya. Again, medyo makalat ngayon kasi
sabi ko nga matagal kami nawala. 3 weeks. 3 weeks. Meron kami dalawang kayak doon. Tapos ito yung likuran. Ito na yung bintana. Bintana din dito. Bintana doon. Pang-apat na tao yung upuan. Well, depende kung gaano kalaki kayo. Pwede ang tigatlo ka magkabilang side. Tapos itong sofa na to, sofa bed to. Sofa bed dyan. So kasya dyan ng at least 2 tao na adults. Excuse me. Tapos tingnan mo sa lahat ng control dito. Okay. Yung awning hindi pa nakalabas. Maybe ilabas ko yung awning han? Hindi. Hindi naman mainit, no? Hindi naman mainit. So hindi na siguro lalabas yung ano kasi hindi naman mainit eh. So ito siya. Kasi yung dito. Gusto nyo makita yung itsura niya. Ayan. So storage doon. Ang laman ng storage namin yun. Meron pa kaming spam. Hindi kami ni-sponsoran yan ha. Hindi sponsor yan. Tapos mga popcorn. Tim Hortons na steep tea and cafe para sa Keurig. Ding Dong, of course. Yun talaga. Pistachio. Ano pa to? Nung Canada Day. Pero wala kami dito nung Canada Day. Saka mga kung ano mang mga gamit kung gusto nyo ilagay. Pero may storage dito. Natin buksan. TV na nasuswivel siya. Fridge. Considered to na full size para sa mga RV. So kumbaga sa atin sa Pinas ano siya. Parang ganito ata mga size ng pangkaraniwan sa Pinas. May iniiwanan pang butter. Butter saka fruit din. Pineapple juice, lemon. Tapos yung freezer. Ayan. Oh, meron pa kami pagkain. Good. So, ang kaibahan ng RV freezer sa normal na fridge is meron siyang automatic na naglalatch para malak yung ano niya. Kahit hilahin mo, hindi siya madadala. Kailangan mong pindutin yun. No? May pipindutin ka dyan. Ayan. Automatic latch. Ano kaming tatlong 3-burner stove. Microwave. Tingnan natin tingnan. Yung 3-burner stove namin. Ayan. With lights and exhaust fan. Lagyan natin to. Meron din siyang oven. Tapos ito may mga obviously mga drawers, mga kutsara, tinidor, kutsara, storage ulit. Kung ano gusto nilagay dyan. Tapos may mga ilaw dito. Maraming ilaw dito. Liliwanag ang buhay nyo dito sigurado. Kung ano gusto nilagay dyan. Ito nga palang bed na to. I mean table na to. Dining table to. Pwede siyang ibaba. Opo, magagawa mo siyang higaan din. So good for at least two adults. Tapos meron din siyang may storage din sa ilalim. May built-in lights. Tapos ito may pang taklob dyan which doubles as a tawag doon, chopping board kung gusto nyo. Yan, nalagay yan doon. Nasa swivel to. May ilaw din dito. Tapos pwede nyo i-pull out. Gusto nyo na spray. Sample. Okay. And then oops. Ayun, sumalo yung tanggal yung ayan, paper towel. Ano yung palagay ko dito? Oh, whatever, that's fine. Nahila palabas. Tapos yung kwarto namin ito yung main bed.
So yan, sliding door. Tsaka may magandang kasama. Oh, Hi! maganda. Grabe. Pamain. May ilaw din dito. Ito yung may slide out to. Ito yung slide out niya. Tapos yung mga vents para sa AC or air conditioning. And then ito yung room namin. May ilaw siya pareho doon. And then may LED lighting din doon. Parang pinaka night light niya. And dito, may bintana dito, may bintana rin doon. And may dalawang pinaka dressers. Pwede nyo ihangin yung coats nyo. Dalawa. Tapos may mga plugs dito. May plugs din doon. And again, makalat siya kasi matagal kami nawala. Tapos may mga drawers. Oops. And then dito sa ilalim ng kama, pag binuksan nyo, pag tinas nyo siya, meron siyang storage sa ilalim din. Yan. So napakaraming storage nung unit na to. Isa to sa nagustuhan ko. Ang tawag dito, parang sa kalaman ng iba, meron akong background sa RV. Nasa sales specialist ako dati ng isa sa pinakamalaking RV companies dito sa Canada. Ano yun? So, hindi naman siguro tayo salat sa kaalaman pagdating sa mga RVs. So, ito nga pala yung banyo. Ulitin ko pagpasensya nyo yung mga kalat kasi 3 weeks kami nawala dito. Tapos nung umalis kami, nagmamadali kami. Kaya, hindi namin na iligpit ng ayos yung mga gamit. Okay. Ito meron siyang ilaw, dalawa. And then may fan. So para pag naliligo kayo, kung ayaw nyo maging moist dito sa loob ng banyo, bubuksan nyo lang yan. May fan dito. Ayan. Tapos may salamin. Medicine cabinet. Storage here. Tapos yan mga toilet paper, shower, may mga sliding door, shower, malit lang siya. Papalitan ko sana yung shower head niya pero okay na yun. Hindi naman kailangan na magarbo. Tapos ito, foot flush ang tawag dito. So pag binuksan mo yan, makikita may tinatapakan dyan. So may lalagay dyan na chemical para mas ma-digest mas matunaw ng ayos yung mga dumi or mga toilet paper para hindi magbara sa pag i-dinamp na. So meron din tayo ditong kasama na tawag dito, septic tank para pag idadump na yung mga dumi or alisin yung mga dumi sa mga tangke, doon na yung diretso. So andito siya. Naka-connect na yung hose. Bubuksan. Hindi yata makita dito. Ayun. Yung bilog na yun. Eric binili sa business ko. Ang daming sapot. Mas may ilaw siya dito. Ay, grabe yung awning. Ang dami niyang mga sapot-sapot to. Ito yung pinaka porch light to night panggabi, yung orange na kulay. Tapos meron siyang LED strip lights hanggang dun sa dulo ng LED na yan. Okay, ayan, ito yung deck, bi-level na na deck. Ayun yung ATV, dun yung quad, and yung trail bike. So may quad, saka may trail bike doon, and then regular bicycle. Ito, diba? Sabihin natin ang konti. Ayan, so yung trail bike. Tapos itong gazebo, ito natin sa inyo.
Dami ding laman. As in, di talaga kami nakapagayos or nakapagligpit na maayos bago kami umalis kasi tawag dito, nagmamadali nga kami para sa mga long drive. Tapos makikita nyo to, itong antibay ng gazebo na to, ang tagal na to, ang daming pinagdaan ng gazebo na yan. 6 years na sa amin yan. Dito yung lawnmower namin, coffee maker, tapos log splitter. So kung may gustong magputol ng kahoy, magsibak ng kahoy, kung ayun yung mahirapan, mag log splitter na lang. Hindi na pa yung trail bike. Uy, taas na rin ang damo. Ang dami nalipad ng hangin dito pati yun, no? Ano ba yun? Okay, ito yung concrete pad para sa fire pit. And then ito medyo nagtutubuan na rin yung mga, ano ba yan, which ba yan? Puno ata yan fire tree dahil pa kami puno. Okay pa yan. Alright, ito nga pala, may fridge din nga pala dito sa labas. So kung gusto nyo magpalamig ng kung ano man dyan, drinks, beer. And then dito sa likuran meron tayong storage, kung ano man, hagdan, obviously kung ano gusto nyo lagay dito. So hanggang sa may puno na yun, sa amin yung lupa na yan, hanggang sa sagad dyan, doon sa may lahat ng puno na yan sa amin yan, kasi yung sa kabila kinilkat nila. Tapos mayroon dong connection ng hose yan para sa black tank and gray tank. So black tank is yung para sa mga dumi galing sa kubeta mismo, and then yung gray tank is ang laman nun is mga pinaghugasan ng kamay, ganyan, sa shower, doon ang diretso niya. Tapos meron pang auxiliary. So yung auxiliary naman niya, meron nga pa siyang built-in na screen door para hindi maraming makapasok na langaw or lamok. Ito yung thermostat. So I think it's 16,000 BTU, so malamig siya. Kayang palamigin itong buong RV na to. Okay, so yan na muna sa ngayon, and hopefully meron kayong konting natutunan at nagustuhan sana niyo yung video about sa RV or travel trailer, to be more specific, kasi pag sinabi mo kasing RV or recreational vehicle, iba-ibang ibig sabihin yan, iba-ibang category yan, categories. Merong fifth wheel, travel trailer, merong motorhome. Yung motorhomes, ano yan iba-iba din yung classes niya. Merong class A, which is yung para mga bus. Class B is yung para mga van na malalaki. And then merong Super B, which is malaking class B. Tapos merong class C, C+. And then meron din yung pop-up travel trailer, which is yung canvas, yung ano niya, yung pinaka wall niya. Alright, so sa ulitin, huwag po niyong kakalimutan na mag-like and mag-subscribe and share para mas marami tayong mai-add na contents. At saka kung ano man ng request nyo, sabihin nyo sa amin. Yung pinakamaraming request, yun ang isunod naming gagawin. Alright, sana po ay nagustuhan nyo to, and magandang araw sa inyo lahat. Bye!